Yes, good morning, church. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hey! It's Sunday once again. Are you blessed, church? Amen? Talaga? Are you blessed? Amen? Sige po, makakaupo na tayo. At it's already 10:34 in the morning. Happy Sunday. It's the first Sunday of September. September 7. Ang bilis ng panahon, no? September, October, November, December. We still have 3 months before Christmas. So, pwede na talagang batiin ng Merry Christmas ang bawat isa. Hindi natin Merry Christmas. Yung iba sa atin dito, suot na yung pamasko, no? Pamasko ba yan? Ate Kiana? Yan. Yung iba dito, talagang maagang namasko na si Ate Kiana, nakapamasko na oh. Di ba? And of course, salamat po for joining us today. Excited ako to give you the message dahil napapanahon. And of course, binabati natin lahat ng mga viewers natin. Salamat po. At kayo kasama namin. Mas masaya kung on-site kayo po nandito dahil mas dama natin yung saya. At yung mga kaibigan natin na mimiss na natin for so long. Kagaya ni Tita Dora. Si Tita Dora, kailan ba darating si Tita Dora? September 19. Ang tanong, anong taon? Si Tita Dora nanonood ngayon. Happy birthday. Hindi niya birthday, ha? Hindi niya birthday. Speaking of birthday, binabati natin na happy birthday. Si Bob. Happy birthday! Nasa si Bob? Baka paparating si Bob. At happy birthday. Hindi na natin tatanong, ilang taon na si Bob? At saka si Tita Lorena, no? Siguro, Mami, nandyan na ba sila Bob? Nandyan na sila Bob? Happy birthday. Ayun. Anyway, sa mga nagsa-celebrate ng birthday, happy birthday. Salamat po. Si Jobs, kailan ang birthday ni Jobs? Happy birthday! September 11? Wow, happy birthday, bro. Kung malaking gastos yan, ha? Joke lang, bro. Joke lang. Ha? Mamaya, pagpipray natin sila. We're hoping na makarating si Brother Bob. And once again, I'm so happy na tayo po'y magkita-kita ngayon Sunday na ito. Amen? Amen? Sino dito ang pinagaling na ng Panginoon? Amen! Amen! Kagaya ng sinabi ni Brother Joel kanina, you have to be in agreement with the word. Sabi ng salita ng Panginoon, you are healed. Amen. Sasabihin natin, I am healed. Sa lahat ng mga nanonood ngayon may mga sakit, I am the healed of God. Amen. Come on, church, say this with me. I am the healed of God. Amen. Kahit may mga false manifestations, dapat mag-agree tayo, hindi dun sa ating nakikita, hindi sa ating senses, but with the truth of the Word of God. So sabi ng Diyos, you were healed. Ano yung foundation natin? It's the finished work of Christ on the cross. So, you have to be in agreement with the word. I am the healed of God. Alam niyo, this is true eh. Meron ako mga nararamdaman last Sunday. Dito, hindi nyo halata, ano? Pero nung dinideclare ko, I am the healed of God. Usually, pag nagsisimula ako magbigay ng message, ang dami kong nararamdaman. Pero pag nagsimula na ako dito sa pulpito, alam kong meron lang pong ginagawa ang kalaban. Pero once na you are declaring, hindi mo lang iniisip you have to say it. You have to confess it. You have to declare it. I am the healed of God. Hindi pwede nag-i-stay lang sa isip mo. Yes, Lord, naniniwala ko sabi ng isip mo. You have to speak it out. Pag sinabing, di ba, confess, homologio. Same. Yung word na homo, it's same. The same. Yung logio, it's speak it out. Declare. Say it. So, confess. Ano ibig sabihin na confess? You are confessing. You are saying the same thing with God. Sabi ng Diyos, you are healed. Yes, Lord, I confess. I agree with you. Amen? Now, let me ask you a question. Are you blessed, church? Amen. I am greatly blessed. Actually, hindi kayo blessed. You are greatly blessed and highly favored. Amen and amen. Yung kanina kinakwento ni Aves, hindi ko alam. Basta ang alam ko sa kanya, sobrang blessed siya. At hindi niya ma-contain yung kanyang kagalakan sa Panginoon. Hindi lang si Aves ang blessed, pati rin si Aryan, blessed din yan. Oo, talagang we confess. At sabi ko sa ang mga anak, lagi niyong sasabihin. And of course, we would like to thank yung
yung shinare sa amin nila Sister Sarah at Brother Joel this week. Na talagang, yun yung message ko, I think two Tuesdays ago, pero talagang reinforce yung message na yun. Salamat. Salamat sa mga kapatid natin. So, church, are you ready for the word? Alam niyo, sabi niyo, are you ready for the word? Amen. Amen. Sige po, let's pray po muna. Abba, we thank you so much. Alam namin na hindi po aksidente na kami po ay tinako mo sa iyong tahanan. And salamat, Lord, that we had this opportunity to give you praise and worship. At this time, we pray na gamitin niyo po inyong lingkod para maging tagapaglahad at tagapagpahayag ng iyong salita. Lord, dalayan po namin na patuloy mong pamanghain ang aming mga kaluluwa. At anumang mga duda, pangamba, ay tutunawin ng iyong mapagpalayang biyaya. And this, Lord, we ask and we claim in Jesus' name. Amen and amen. Alam niyo po sa araw na ito, ilan pa rin po sa mga tatalakayin natin, yung mga bagay at mga seemingly obscure passage sa Bible na nagbibigay ng kalituhan sa maraming mananampalataya. At ang atin pong message for today, excited ako about this. What justifies you before God? So this is our message title. At the same time, ito rin po yung ating question for today. What justifies you before God? So pag pinag-uusapan natin yung justification, like what we have studied last Sunday, di ba pag sinabi natin justification, it happened instantly when you receive Christ as Lord and Savior. Instant po ito eh. And then, yung sanctification, it's a process. Unti-unti po yun by listening to the Word of Christ. And then yung glorification, it's an instant event. Pag nangyari na po yun, na-rapture po tayo. Pero na tayong glorified body. Pero for now, habang hinihintay natin yun at kumakalat nga po ang balita, come September 23rd of 2025, magra-rapture na daw po. Well, mahirap paniwalaan nyo dahil sabi ng Biblia, nobody knows the exact date. Yun ang masama eh. Maraming nadidisappoint sa rapture because may mga tinatawag na date setters. Yung naglalagay ng araw at sabi ng propetang ito by the name of Joshua. Kapangalan pa ni Josh. No? Ngayon, pag sumablay ito, ay sira na ang kanyang ministeryo. Pero sa atin po mga mananampalataya, naniniwala that indeed Christ will be coming soon. At kung kailan yun, if it happens on September 23rd, walang problema sa atin yun. Excited pa nga tayo, di po ba? Kung 23rd, malay nyo, baka 19 pa lang, dumating na siya. 23rd, naku, siguro yun ang panalangin din ni ex-president Duterte. Kasi yun yata yung kanyang unang paglilitis sa Hague, September 23rd. So, kung naniniwala man si dating President Duterte, siguro sabi niya, mag-rapture na. Well, sa atin po, mga kapatid, pag nangyari ito, mararanasan na po natin yung glorified body. At tayo po ay meron ng bagong katawan. Pero for now, yung pong justification pag-uusapan natin. What justifies you before God? So if this glorious event happened when you receive Christ as Lord and personal Savior in an instant, justified. Pag sinabing justified, made righteous. Pag sinabing made righteous, sa Tagalog, pinaging matuwid. So ibig sabihin, hindi ka tabingi sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, sa harapan ng Diyos, pag tinitignan ka niya, siya ay nalulugod sa iyo. Diba, pag tayo po ay nakikipag-usap sa isang, for example, merong contractor na scammer. Pag tinatanong sila, tapos na ba ang flood control project mo? Tapos siya ay hindi sigurado at talagang nang-scam. Di ba, tabi-tabingi magsasalita, tapos na ho. Yung pala, ghost project yung ginagawa niya. Pero kapag alam mong tama ginagawa mo, naman po, tapos na. Actually, hindi lang bayad. Nauna pa, bago nyo bayaran. Bago binayaran for example, ng gobyerno, ay tapos na yung proyekto. Diretso kang magsasalita. Pero kapag alam mong scammer ka, nang bubudol ka, at kasama ka sa 15 contractors na may sabit, talagang pagtatanungin ka, talagang tabi-tabingi ka, di ba? Di ba? Kahit tayo mga may asawa, pag tinanong ko, saan ka galing? Mahal, saan ka galing kagabi? Naalala mo yan, Ate Maisa, kanta yan, di ba? Mahal, saan ka nang galing kagabi? Tapos sinasabi mo, alas 4 ka na ng umaga umuwi eh. Nasa Bible study, pero alam mo, hindi ka galing sa Bible study. Di ba, tabingi kang Bible study. Alas 4 na madaling araw, Bible study. So tayo sa harapan ng Diyos, tayo po'y pinaging matuwid. Now, ito pong
bagay na ito ay napasa atin bilang isang kaloob. Pag sinabing kaloob, regalo. Ano pong ginagawa natin sa regalo? Una, pinapaniwalaan and then tinatanggap. Pagkatanggap natin, ginagamit natin. Ina-apply natin sa ating mga buhay. Amen? At ito po ang sabi ng mga talatang ating bibigay sa inyo bilang pagsisimula. Romans chapter 5 verse 17, for if by one man's offense, that was Adam, death reigned through the one. So nung nagkasala si Adan, napasa atin din po ang kanyang kasalanan, minana natin. Much more, this is the good news. Those who received abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one, Jesus Christ. So, yung righteousness under the new covenant of pure grace, it is a gift that you have to receive. Under the old law-keeping covenant, it is something that you have to do. You have to fulfill the law for you to be righteous. Pero wala po nakagawa nun. But under the new covenant of pure grace, ba't ako lumilipat lagi, no? Para maintindihan natin. This is the old law-keeping covenant. Then after the cross, nagkaroon po ng pagbabago. Dahil po sa krus ng ating Panginoon Jesucristo, this is the dividing line of human history. Before the cross, ang Israel po ay nasa old law-keeping covenant. Pero after the cross, na-establish na po yung new covenant of pure grace. And under the new covenant of pure grace, righteousness is a gift to be received. Wow! Alam niyo po yung word na righteousness sa Greek, ito po ay di kayo. So ibig sabihin, hindi talaga tayo. Hindi sa ating galing. Hindi kayo, hindi tayo, hindi ako. Hindi kayo in Greek. So ibig sabihin, ito po ay binigay ng Diyos sa atin to be received. Amen. Amen. Do you believe that, church? At kapag kayo po ay isang mananampalataya, you have to be conscious that every single day, receive the abundance of grace and the gift of righteousness for you to reign in life. And then sundan pa natin 2 Corinthians chapter 5 verse 21. For God made Jesus who knew no sin to be sin for us. Anong dahilan? That we might become the righteousness of God in Christ. In Him. That's in Him, Christ. So tayo po, pag kayo po'y mananampalataya, whether you feel it or you not feel it, you are the righteousness of God in Him. Hindi po nakabase ang inyong katuwiran sa inyong pakiramdam. Hindi pagising mo sa umaga, parang feeling ko matuwid ako ngayon. Kasi masarap ang tulog mo. Hindi ganon. Pag hindi maganda tulog mo at gising mo, parang hindi ako matuwid. Hindi po nakabase yun doon. Ang katuwiran natin nakabase sa mga tinapos na gawa ni Kristo. At dahil doon, tayo po inanampalataya kay Kristo at inangkin natin yung kanyang kaloob na katuwiran. So matuwid ka. Kaya ang lakad mo sa buhay mo, matuwid. Pag nagsasalita ka, matuwid kasi tama po yung inyong isipan. Sabi nga po ni Pastor Joseph Prince, right believing causes right living. So pag ikaw ay mananampalataya na, yung iyong thought pattern nag-iiba. Maayos na, hindi na bastos. Dati po, bastos sa laban ng isip natin eh. Ngayon, pag naayos po ito, naapektuhan din yung ating speech pattern. Amen? Hindi ka na nagmumura, hindi ka na nagsasalita ng mga kabastusan, hindi ka na rin po nangaasar ng ibang mga tao. And even po, affected din po yung mga pinopost niyo sa Facebook. It's really important. Nakakatawa lang dati. Naalala ko, merong mga kaibigan ako na mga Christians. Hindi ako ini-invite sa Facebook. Kasi sabi na, kasi pastor ka baka mabasa mo yung mga sinusulat namin eh. Sabi ko, may mga tinatago. Pero mga kapatid, the truth is, pag niyakap po ninyo ang righteousness na ibinigay sa inyo ng Diyos, maapektuhan na inyong isipan, ang inyong thought pattern, and of course, pati po ang inyong speech pattern. Amen, church? Amen. Naalala ko lang, meron akong napanood na reel na mga mananampalataya sa preso. Mga mananampalataya, ang ganda nung song nila. Gusto ko i-request minsan kantahin natin sa praise and worship eh. At kilalang song nito. Sabi nung song nila, mga preso po ito mananampalataya. Sila kumakanta, tuwan-tuwa ako, sabi nung song, ang mga preso na bilanggo, na Kristiyano ay mahal ng Diyos. Hindi tumatakas. Ang mga preso na Kristiyano ay mahal ng Diyos, di tumatakas. Huwag ka nang malungkot. Oh, praise the Lord. Ang galing, no? Yun ang conviction nila. Pag preso ako Kristiyano, hindi ako mag-iisip tumakas.
Alam niyo kung bakit? Kasi alam nila mahal sila ng Diyos. At darating ang paano makakalaya sila. Ganon kaganda pag kayo po'y alam niyo mahal kayo ng Diyos. Hindi kayo mambubudol, hindi kayo mga asar, hindi tayo gagawa ng masama sa ating kapwa. Believing that God is so in love with you, vertically speaking, ikaw ay naging righteous by faith. Hindi po ito based sa inyong pakiramdam, by faith. Even though hindi mo nararamdaman, alam mo by faith, you are the righteousness of God in Christ. Now, pag alam mo, ikaw ay matuwid, vertically speaking, affected din po yung horizontal relationship niya with other people. 1 John 4:11. If you know that God loves you, you ought to love one another. Amen. Kaya yung mga nakakulong po dyan, siguro may mga nanonood sa atin. Pwede ba natin isama sa praise and worship yung song na yun? Sige nga, sing with me. Ang mga preso na Kristiyano ay mahal ng Diyos. Di tumatakas. Ang mga preso na Kristiyano ay mahal ng Diyos. Di tumatakas. Huwag ka nang mangamba. Oh, praise the Lord. Di ba? Palakpakan natin mga preso. Amen. Hindi narinig ni Kuya Makoy. Narinig mo? Actually, ang nag-compose si Ate Jackie. Yeah. Ito ang problema. Kasi ito yung tinuturo sa atin Apostle Pablo, pero seemingly may contradiction sa mga sinasabi ni James. Kasi tingnan po natin mamaya bibigay ko sa inyo yung mga key verses natin that's found in James chapter 2. Pero before that, pagyayamanin natin yung mga sinasabi at tinuturo ni Apostle Paul. In Romans chapter 3 verse 28, it says, "Therefore we conclude that a man is justified or made righteous." The same thing. By faith. Apart from the deeds of the law. Apart from, in other words, obeying the Ten Commandments. Di ba? In the old law-keeping covenant, for you to be righteous, you have to fulfill the law. Pero sabi ng Apostle Pablo dito, a man is justified or made righteous by faith. Pero, meron bang contradiction between what James is saying and what Paul or the Apostle Paul teaches? Because sabi naman po ni James in chapter 2 verse 17, "Thus also faith by itself, if it does not have works, is dead." Parang may contradiction na Biblia na binabasa natin pero hindi sila nagkakaisa. So alamin natin, is there really contradiction between what James is saying and what the Apostle Paul is teaching us? Of course, before we proceed, gusto ko lang pong i-acknowledge ang presensya para tayong nasa Senado. I would like to acknowledge the presence of Mr. Bob, who's celebrating his birthday. Happy birthday, bro. Anyway, hanggang kanta lang tayo, ha? Huwag kayong aasa masyado, ha? Samantala, ito naman, ang sabi, muli ni Apostle Pablo in Galatians chapter 2, verse 16, "Knowing that the man is not justified by the works of the law, but by faith in Christ Jesus," or Jesus Christ. "Even we have believed in Christ Jesus, that we might be justified by faith in Christ." Paulit-ulit yung sinasabi, justified by faith in Christ Jesus, in Christ, and not by the works of the law, or by keeping the law. "For by the works of the law, no flesh shall be justified." Ang linaw. So kahit gawin mo man perfectly ang Ten Commandments. Search once again, ilan po ang Ten Commandments? Ang galing. SGC lang yan. Kahit natupdin mo ang Ten Commandments, you will never be justified before God. Pero ito na naman, sabi na naman ni James in chapter 2, verse 24, "You see then that a man is justified by works and not by faith only." Kaya po maraming mananampalataya sa ngayon, kapag tayo po'y nagsishare sa ating mga Facebook page, sinasabi nila, hindi sapat ang pananampalataya for you to be justified before God. You have to do this, you have to do that, because sabi ng Biblia, and then they will quote James chapter 2, "Without faith," sabi nila, without works, hindi sapat ang pananampalataya for you to be justified. Faith, faith without work is dead. Yan ang sinasabi nila. Di ba? James chapter 2 verse 20. Now, alamin natin.
So para malinaw, sagutin na natin ha, what justifies you? Sa mata ng Diyos, wala ka na dapat gawin. You are justified, vertically speaking, by faith, by receiving the gift of righteousness. Ano yung sinasabi ni James? Mukhang hindi nagbabasa ng mga isinusulat ni Pablo itong si James. Nagbabasa po, no contradiction between the two. Now, ang sinasabi po dito ni James, he is referring to justification before men. Because tayo po bilang mga mananampalataya, even though sinasabi mo, I'm a born-again Christian, pero kapag walang ebidensya sa iyong mabubuting gawa, hindi po tayo papaniwalaan ng mga tao. Kasi po mga tao, wala silang spiritual eyes. Hindi ka pwedeng pumunta sa Meralco. Tapos meron kang dapat bayaran doon. Pagpunta mo sa kahera, ito po yung aking bill for today. Sabihin nung kahera, saan po ang bayad ninyo? Sabi mo, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Sabi nung kahera sa'yo, anong paki ko? Nonsense yun. Amen? Church, are you getting this? So, naghihintay po ang tao ng ebidensya. Kagaya po ng isang tagpo sa buhay ni Gandhi, sayang, sana naging mananampalataya siya. Sobrang inahangaan niya si Jesus. Nung pagdating po niya sa isang Christian church, hindi po siya sinalubong ng kanyang mga kababayang Kristiyano. Natisod siya sa mga ushers. Kaya po dito sa ating church, ang akin pong, wala ba naman tayong usher dito, pero yung worship team at saka yung ating nasa media, kako pag meron tayong, hindi lang mga bisita, bawat isa dito, kinakalingin natin, pagbaba nyo dito, lalo yung praise and worship team, ano? Pagbaba nyo, makipagkamay kayo, kumustahin nyo. Especially yung mga baguhan. Si Gandhi, muntik na maging Kristiyano. Well, of course, si Gandhi, hindi natin siya masisi. Nakatingin siya sa mga ebidensya ng mabubuting gawa para maniwala siya sa tinuturo na ating Panginoon Jesucristo. So, nakukuha niyo po yung pinag-uusapan natin. So, yung tinuturo ni Apostol Pablo, once again, wala na pong problema sa Diyos. You don't have to do anything but by faith. Receive Jesus' righteousness by faith. Gift po kasi yun eh. Pero with men, kailangan po pakita natin yung ebidensya na tayo ay isang mananampalataya. Amen, church? So, James is referring to justification before men. Remember yung atin pong theme verse for this year, found in Matthew chapter 5, verse 16. Let your light so shine. Kanino? Before men. Pwedeng mga unbeliever and even mga believers. Dapat, naalala ko nung araw, nung kami ay ako ay nagtatrabaho, di ba, pinaalala ko na po ito, sinare ko na sa inyo. Meron palang isa ring mananampalataya akong office mate. And then after 1 year, nagkagulat na kami. Sabi ko, Christian ka? Sabi niya sa akin, ikaw din. Isang taon na kami magkakilala, ha? Sabi niya, bakit din hindi ko nahalata? Sabi ko sa kanya, ikaw rin, hindi ko nahalata eh. Naggantihan pa kami dalawa. So ibig sabihin, wala po nakitang manifestation aming pagiging mananampalataya. Maybe because, pag salita ko parang hindi rin mananampalataya. Maybe because pag ako po ay nagsusulat, hindi rin ako nagsusulat ng isang mananampalataya. Pag nag-iisip ako, hindi rin ako nag-isip bilang mananampalataya. But sinasabi sa atin dito, it's justification. Sabi ni James, it's all about justification before men. And that's why Jesus is telling us, once again in Matthew 5:16, let your light so shine. Ano yung ilaw na ito? It's the light that comes from Jesus Himself. Kasi wala naman po tayong ilaw eh. Yung ilaw na ito, yung righteousness ng Panginoon na imputed unto us. Let your light so shine. Let God's light so shine before men. Through you, church, that they may see. So ang gamit nila, physical eyes. That they may see. What? Your good works. So kailangan lang makita yung ating mabubuting gawa. So this is justification before men. Gumagawa po tayo ng kabutihan, hindi para maligtas. Amen, church? Gumagawa tayo ng kabutihan bilang bunga ng ating kaligtasan. Nung tayo tumanggap sa Panginoon Jesucristo, wala po kayong magagawa. Since you are now
the righteousness of God in Christ Jesus, ikaw ay alipin na ng katuwiran ng Diyos. Pag sinabing alipin na ng katuwiran ng Diyos, naalala ko nung araw, nung tayo po ay makasalanan pa, alipin ka na kasalanan. At kinakanta natin yung kanta ni Francis Magalona. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Di ba? Kinakanta natin yon. Pero ngayon, nung tayo po mananampalataya na iba na kanta natin, gusto kong maging masama pero di ko magawa. Bakit? Kasi alipin ka na ng katuwiran ng Diyos. Nung araw, nung nasa ilalim ka ng kasalanan ni Adan, dahil minana mo ito, wala ka pang relasyon kay Jesus, kahit anong pilit mong magpakabait, sabi nga na awitin ni Francis Magalona, gusto kong bumait pero di ko magawa. Pagdating ng bagong taon, gumagawa siya ng New Year's resolution pero it's doomed to fail. Ayoko na magmura. Pero nung nasagi siya, anak naman ng, di ba? Napapamura siya. Pero hindi niya mapigilan. Bakit? Alipin po siya ng kasalanan. Pero nung siya po'y tumanggap sa Panginoon, alipin na siya ng katuwiran ng Diyos. Of course, may mga pagkakataon, nagkakamali tayo, bumabagsak tayo. Minsan nakikitaan po yung masama nating ugali, pero hindi tayo nananatili doon. Ang nature mo na ngayon ay mabuti. May mga pagkakataon pa nga, minsan tayo po yung nabubudol eh. Pero ang pinakamabuti po dito, bumabalik ka pa rin sa iyong natural na kalikasan. Ano yung kalikasan mo? Mabuti. Matuwid sa harapan ng Diyos. Amen, church? So ngayon, kahit gusto mo maging masama, hindi mo na magagawa. Because you are now a slave to righteousness. Amen. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Kaya po sabi ni Jesus, mahirap po talaga magpanggap kapag kayo po ay isang mananampalataya o hindi mananampalataya. Because sabi po ng Matthew 7:20, therefore by their fruits you will know them. Lalabas talaga yan eh. Pag mananampalataya ka, mararamdaman mo naman talaga, di po ba? Pero pag nagpapanggap na mananampalatayan, kasi sumisimba sa church eh. Pero mahahalata mo pag yung taong yan hindi mananampalataya, ang dami mga bogo sa buhay niya eh. Ang daming kamultuhan. Minsan, lumalabas yan sa Facebook. Kaya po, ingat tayo sa mga pinopost po natin. Bilang mananampalataya, para tayo po ay maging mabuting katiwala at magbibigay tayo ng luwalhati sa Diyos, nagsisimula po sa Facebook yan. Lumalabas ang ugali ng tao sa Facebook talaga. Amen, church? Para po kayo nalungkot. May nasabi ba ako masama? Di ba? Sa Facebook. Lalo na pag politika na pinag-uusapan, ingat po tayo dun. Pwede po tayong tumayo sa katotohanan pero iwasan po natin manlait. Kasi kaya po gumagawa ng masama ang mga gumagawa ng masama. Kailangan po nila, wala po silang relasyon sa Diyos. So tayo po mga mananampalataya, dapat nandun yung pangunawa natin. Hindi tayo magpo-post mga bagay na ibabaon natin sila sa lupa. Kaya po nila ginawa yan, alam niyo kung bakit? Hindi nila alam na mahal sila ng Diyos. At yun po yung assignment natin is to tell them how much the Lord loves them. Marami pong tao sa inyo gumagawa ng kabuktutan, nagnanakaw sa gobyerno. Alam niyo kung bakit? Hindi sila naniniwala ang God will provide for them. Pero tayo, bakit tayo kontento sa buhay? Kasi alam natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Pero yung mga taong hindi naniniwala na mahal sila ng Diyos, alam nila, oo, mahal ako ng Diyos, pero hindi ako pinapansin. Yun ang gumagawa ng kabuktutan. And it's our responsibility to tell them the message of the gospel. Imbes na magsusulat po kayo sa Facebook ng mga alam niyo yung medyo may sense of condemnation, hindi po sila magbabago dyan. Mababaon lalo sila. Amen, church? Amen. So, yun po ang bunga. By their fruits ye shall know them. Tayo po ito bilang mga mananampalataya. Amen, church? Amen. So, mga kapatid, pakatandaan po natin, yung ating pong good works are the fruit of our salvation and it is not the root. Ito po ay fruit lang. Amen? Ang root po na ating salvation, it's Jesus Himself. Amen. Kasi pag akala mo, na pag gumagawa ka ng mabuti, oy, nagiging matuwid ako sa harapan ng Diyos. Hindi po. Yung katuwiran mo, nandyan na yan pag ikay mananampalataya. And that's why you have to believe it every single day. Pag gising mo sa umaga, matuwid ka talaga. Ito hindi matanggap na maraming church. Ang tinuturo kasi maraming churches today, ikaw ay marumi. Hindi natutuwa sa iyo ang Diyos. That is no gospel at all.
Ang gospel po, sa Diyos, natutuwa ang Diyos sa iyo. Tuwang-tuwa at galak na galak sa iyo ang Diyos. Ikaw ay karitu because you are in the beloved. Ephesians 1 verse 6. Alam niyo po yung karitu? Highly favored sa mata ng Diyos. Hindi ka na basta favored, you are highly favored. Alam niyo sa ibang version, ang sabi nung word na karitu, with special honors. Wow! Ikaw yan, church? Eh, yung mga taong hindi nila alam ang katotohanan ito. Ang consciousness nila, madumi ako, madumi ako. Kahit Christian, ha? Madumi ako. Kapag ang consciousness nyo, marumi kayo, madumi, yun ang kilos ninyo. Amen? Naalala ko nung bago-bago ako nagdadrive eh. Tinuturuan ako mag-park patalikod. Kasi mas madali talagang patalikod, pero parang natatakot ako. Ang mindset ko na ko, baka mabangga ako. Di ba, nakwento ko na to sa inyo. Gumaganyan pa ako, na baka mabangga ako. Nabangga nga. Yun kasi consciousness natin eh. Pero kapag alam mo, malinis ka, alam mo, di ba? Halimbawa, ang damit mo all white, para kang si Tony Ferrer noong araw. So, mga hindi nakakaintindi kung sino siya. Kinuwento lang po ito sa akin ni Tita Nelly. Pag nakaputi ka, pag niyaya ka sa beach resort, sabihin sa'yo ni Tita Nelly, doon tayo, Pastor, magtampisaw tayo sa putik, naka-white ka eh. Hindi ka sasama, di po ba? Kasi alam mo, maputi ka na. Ganon din po tayo. Kapag alam mo, matuwid ka sa harapan ng Diyos, kahit kayain ka ng mga barkada mo kung saan-saan, hindi ka sasama. Alam niyo kung bakit? Kasi ako'y pinaging matuwid na sa harapan ng Diyos. Tara, Pastor, ano tayo? Gawa tayo ng mga ghost projects. Tinawag pang pastor. Sabi ng pastor, magkano ba tayo dyan? Meron kang 15% dito, Pastor. Siyempre, hindi ka sasama. Alam mo, pastor ka eh. Alam mo, matuwid ka eh. Amen. Amen. Sabi ni pastor, hindi ako kasama niya, 15 lang eh. Dagdagan mo. Hindi po gano'n mga kapatid Now, balikan po natin itong James chapter 2 verses 14 till 17. Bilang patunay that James is referring to justification before men. So dapat lang magpakita po tayo ng ebidensya na tayo po'y mananampalataya for them to be convinced na mabuti ang Diyos natin nagpapabago ng buhay. Pero kapag kayo pinakikita pa rin yun, dati mong buhay, papasama ka na papasama, dati sugarol ka, ngayon mas matindi ka magsugal, ang laki na pinapatala mo, dati barya-barya lang. Dati nagsimula ka sa Cara Cruz. Pero ngayon, iba na ang mga ano mo. Ha? O, nag-online betting ka na rin. Ayun ba ang tamang term doon? Although pinagbabawal na ito ngayon, ano? Scatter. Diba? Alam na alam nila yan, no? Di ba? Tapos ngayon, hindi ka na makawala dito. Ngayon, pag may tinawag ka, maniniwala ba sa'yo yung iniimbitahan mo sa church na ikaw yung mananampalataya? Hindi. Dati, konti ka lang uminom, pero ngayon talagang naglalasing ka na. Hindi ka papaniwalaan eh. Now, let me give you an example, illustration. Halimbawa, nakita niyo ako sa labas. Pag Sunday dito, gantong kilos ko. Pastor eh. Pero pagdating sa labas, bigla tayo Sarah, kumusta? Napainom lang konti. Tapos papakilala ko ni Sister Sarah, pastor namin, alam kapatid mo, punta kayo church. Masaya po doon church. Pasensya na, medyo nakainom lang, konti lang naman shot eh. Papaniwalaan niyo ba ako, church? Di ba? Hindi. Di ba? Ikakahiyaan niyo ako. At bibigyan ko rin po ng kahihiyan ng Panginoon. Kaya nga po sa panahon natin sa ngayon eh. Di ba? Ako, hindi ko hinuhusgahan. Pero napakalaki po ng responsibility. Gaya po ng isang senador. Siya po ay anak ng pastor. Pero maraming mga lumalabas sa balita at lately hindi po ito fake news. Ito po ay according sa Rappler at pinatotohanan at nagkaroon din po ng study ang GMA News na talagang tumanggap siya ng 20 million sa isang contractor. Hindi niya pwede ipagpasubali yun. Now, masama ba yun? Masama yun. Hindi ka pwede humingi ng tulong sa isang pribadong kumpanya. Kasi pwede mo bigyan ng pabor yung kumpanyang yun at sa totoo lang, doon sa isa ring senador na tumanggap ng 30 million, napag-alaman na yung contractor na yun tumanggap ng ilang daang mga proyekto mula sa gobyerno. Nagkakaroon ng conflict of interest. Now, going back dito sa anak ng pastor, may hirapan po talaga siya. At may hirapan din tayo na apektuhan tayo bilang mananampalataya na yung mga tao nagagalit na rin sa mga mananampalataya. Bakit? Nakatingin sila sa tao. Napapahiya ang Panginoon. Now, of course, hindi ako narito para husgahan yung senador na yon. I'm still praying for that senator. Kaya lang sa akin kasi personally, I believe. Kung nilagay sila ng Diyos yan, fine.
Pero sa akin bilang pastor, hindi mo na kailangan maging politiko. That's just my belief. Huwag po kayo magagalit sa akin, pero that's just my belief. Ito yung ministeryo. Sa akin, ako wala akong balak maging politiko. Ang pangit kasi na apelido namin. Parang may bahid na ng dumi. Congressman, dukot, hindi bagay talaga. Pag nagkaroon ng mga ghost project, ako agad ng pagbibintangan eh. Sana man lang nag-apelido ko, Congressman Lapus, Congressman Rayo, ang ganda eh. Congressman Gabiola. Ano apelido ni Brother Bob? Villaman to, congressman. Hindi halata nagtatago ng ghost project. Pero congressman do ko, talagang obvious eh. Kaya paalala doon sa kamag-anak, hindi naman namin kamag-anak, pero may congresswoman na dukot eh. Huwag po kayong gagawa ng kabalbalan. Maapektuhan kami, mga kamag-anak nyo. May congresswoman na dukot eh. See, church, nakatingin po ang mundo sa kilos ng tao. And that's why, sabi ni James dito in James chapter 2 verses 14 till 17, this is justification before men. Napakahalaga po tayo bilang mananampalataya kung paano po tayo kumikilos sa mundong ito. Dahil hindi po nagbabasa ng Bible ang mga unbelievers. Ang binabasa nila, tayo, mga buhay na tinta ng Biblia. Amen, church? Now, basahin natin ito bilang patunay that James is referring to justification before men. Let's start with verse 14 in James chapter 2. What does it profit by my brethren if someone says he has faith but does not have works? Can faith save him? If a brother or sister is naked and destitute of daily food, and one of you says to them, depart in peace, be warmed and filled, but you do not give them the things which are needed for the body, what does it profit? For example, anong sinasabi dito ng verses 14 till 16? Ikaw bilang mananampalataya, well provided, meron kang pera. Tapos may lumapit sa'yo, isang kapatid. At kahit hindi kapatid sa Panginoon, alam mong gutom na gutom. At talaga naman namamayat na. Payat na payat. May pera ka. Pag sinabi mo sa kanya, you are the righteousness of God in Christ Jesus. Hindi po tayo magiging mabuting patutuo. May pera ka eh, ba't hindi natin bigyan? Para pampambili man lang ng pagkain. Now, itong taong ito, kung hindi man siya mananampalataya, mas maganda yun. Makita niya, uy, grabe, meron pong nagpakain sa akin. Tapos sa pag-alaman, ikaw yung mananampalataya. Ano ba naman yung konting... Kung meron po kayong... Ako, pag meron po nagbabaon po kami sa sasakyan ng biscuits, ng anything, hindi kami nagbibigay ng pera sa labas eh. Sa mga namamalimos. Bawal po kasi yun. Bigyan mo tinapay, bigyan mo biscuit. Pero kapag meron po nanghihingi sa inyo, bakit hindi tayo magbibigay? Ako sinasabi ko rin sa mga anak ko, pag meron kayong kaibigan na nangangailangan, kung hindi man kayo bayaran, bigay nyo na lang. Ang pinakamainam doon, hindi nyo naman ikakalugi yan eh. Ano ba na yun? Mag-abot tayo, di po ba? Na kapag alam mo ikaw ay blessed, hindi pa mahirap magpala ng tao. Amen, church? Verse 17. Kaya dito sinabi, ng verse 17, thus also faith by itself, it does not have works, is dead. So pag hindi po nakita sa atin yung tamang pag-uugali at tamang pagkalinga, o tamang pagresponde sa pangailangan ng panahong yun, hindi po tayo papaniwalaan ng tao na tayo po ay matuwid. Amen, church? So ito pala ibig sabihin. So mga kapatid, wag kayong nabibigla. Naakala ng ibang mga mananampalataya para sila ay maging matuwid sa harapan ng Diyos, kailangan nilang gawin ng kung ano-ano at pangkaraniwang turo, dapat tupdin mo ang 10 kautusan. Wala pong sinasabing gano'n ng Biblia. Under the new covenant of grace, righteousness, it's a gift to be received. And then itong ni-receive mong righteousness, apply it sa iyong everyday life. Amen? So pag may nangangailangan po sa inyo, bigyan po natin na makakain. One time, may pumasok po dito, binigyan namin na makakain. Napag-alaman namin, scammer. Scammer, may pumasok dito eh. Naalala niyo po iyon? Binigyan natin ng konting amount. Ngayon, kung manluloko siya, problema niya yun. Binigyan din natin na makakain. Bumalik uli. Na wala siyang masabi na tinaboy natin siya, kinalingan natin siya, kinausap niya ako, pinag-pray ko pa siya. May ginagawang masama. Sabi ko, Panginoon, kung meron man po siyang balaking masama, I command ko ano man pong spirit na ito
I condemn it in the name of Jesus. Bumalik. Nung following week, ang nakakabangga na niya, yung asawa ni Aling Josie. O di, muntik pa siya mapahuli. Yung pala, napag-alaman namin, yung taong yun, kilala niyo yung isang vlogger, si, pangit pa kainggan ang pangalan niya, hinahanap pala siya dahil nabudol siya. Si Mr. Makagago, kilala niyo siya, vlogger yun eh. Niloko pala siya nung taong yun nakarating dito sa lugar natin. Pero hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Nakarinig siya na salita ng Panginoon. Now, nanloko siya, siya magdadala nun. Hindi tayo. Amen, church? So pag tayo rin po tumutulong, you ask the Lord for wisdom. Sino yung mga tutulungan natin? Mahalaga doon, binigyan natin siya ng pagkain. Amen, church? Mas pinakamainam pa rin talaga pagkain, no? Amen? Okay. 1 John 4:10-11, and this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Kapag alam natin, tayo po'y mahal na mahal ng Diyos, you can't help but to love other people as well. Sabi ng 1 John 4:11, Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. So kung usapang lumalabas sa atin, yung pagmamahal, alam natin mahal tayo ng Diyos, vertically speaking, at affected din po yung horizontal. We ought to love one another. Ano nakikita sa buhay natin? It's a cross of Jesus Christ. Sabi nga nakasabihan, love people. Forgiven people, forgive people. Kaya po sa ating mga mananampalataya, since we believe that we are the righteousness of God in Christ Jesus, justified by faith, kahit po meron pong nagkakamali sa atin, hindi tayo hirap magpatawad. Amen, church? Now, minsan po tatalakayin natin ito. Yung mga gumawa ng masama sa'yo, patawarin mo na yon. Pero it doesn't mean na kailangan mong magbalik yung inyong relationship. Hindi naman po nire-require ng Biblia yan. Minsan po pag-uusapan natin yun. But the good thing is, alam mong pinatawad mo siya sa sarili mo. Kasi pag hindi po kayo nagpapatawad, lugi kayo. Mabigat sa puso yun. Nung araw na naalala ko, nung ako po ay dati pang co-host ni Ted Filon. For the record, di naman po ako talaga naging co-host. Pag nakikinig lang ako kay Ted Filon, lagi akong sumususog sa sinasabi niya. So feeling ko co-host niya ako. Talagang lagi ako nagagalit. Alam niyo na, nung nagpa-check up po ako, nagkaroon ako ng enlargement of the heart. Dahil sa sobrang galit. Galit na galit ako sa gobyerno, galit na galit ako sa mga scammer. Pag nagsasalita si Mr. Ted Filon, talaga namang sinususugan ko lahat ng mga sinasabi niya. At pagod na pagod sa akin, kakapakinig nun si Mrs. Pag nasa bahay ako, DZMM. Paghapon, nandun naman ako sa FEBC. Iba naman yung sinasabi ko. Meron akong double life. Pag umaga, galit. Paghapon, ang bait-bait sa radyo. Hindi tama yun. Pero nung tinanggap ko ang napakayamang biyaya ng Panginoon, doon ko naintindihan. Sabi ko, Lord, thank you. When you understand the gospel of Jesus Christ, maintindihan mo rin ng tao eh. Kaya pala sila kumikilos ng gano'n. It's because they have no idea how much God loves them. Kaya po sila ginagawa ng mga pambubudol, panluloko. It's because hindi nila alam gano'n sila kamahal ng Diyos. At that is our responsibility, church. Amen? Amen. We love Him because He first loved us. So talagang nagmumula po ang lahat sa Diyos. At kapag alam natin, nagaling sa Kanya ang biyaya, mabubuting gawa po ang mga naging epekto nito sa ating mga buhay. Now, this is true to think about. Tingnan niyo po ito. Grace is the cause, good works are the effect. Amen? Ulitin ko Grace is the cause, good works are the effect. Kapag alam mo, mahal na mahal ka ng Diyos, you are forgiven, you are well provided, ang nangyayari po, talaga namang ikaw ay naging pagpapala sa ibang mga tao. 2 Corinthians 9 verse 8, and God is able to make all grace abound toward you, that you always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. Kapag alam mong blessed ka, you are also a blessing. Amen, church? We are blessed, hindi para maging gahaman. We are blessed to be a blessing. Sa lahat na aspeto. Kahit po sa finances, I believe. Kaya po kayo laging bibigyan ng Diyos kasi alam niya, mapagbigay din po tayo. At nature natin yun. Hindi tayo gano'n. Natutuwa ko to kila Ate Jackie at kay Brother Makoy. Meron silang kinukwento sa amin nun eh. Di ba ibang mga tao ganyan? Kuripot. Etong kaibigan nila, hindi lang kuripot, tinatago pa dito daw sa kilikiling. Ano tawag doon? Sobrang ayaw magbigay. Alam niyo kung bakit?
Hindi alam ng taong yan ang nag-provide ng kanyang blessing ang Diyos. Kaya sobrang hirap siya mag-release ng blessing. Kasi feeling niya, bakit ko bibigay ako? Pinagpaguran ko to. Pero kapag ikaw, alam mo, that it is God who gives you the power to get wealth, mas mabilis po kayo mag-bless ng tao. You are blessed to be a blessing. Amen, church? Amen. Sa lahat ng bagay. Now, Genesis chapter 15, verses 5 to 6. Ito pa papatunayan natin before we end. Sasamantalahin natin yung sinasabi ng James chapter 2 na faith without work is dead. Now, ito po yung laging kino-quote ng mga kapwa natin mananampalataya. Kaya sila'y pagod na pagod. Pero hindi po natapos si Santiago dito because nagbigay po siya ng mga illustration. Na talaga bang, anong tinutukoy dito na faith without work is dead? Ang pananampalataya walang kahalong gawa o kasamang gawa ay patay. Dito po ipinakita ni Santiago, sabihin ko sana si Jaime, si Santiago, wala ka naman mababasa sa Bible na sa Jaime, walang ganun. Santiago sa Tagalog po yun. Pinapakita dito ni Santiago, nagbigay siya ng mga illustration sa buhay nila Abraham at saka ni Rahab. Now, sino si Rahab? Si Rahab po, hindi siya dating addict. Si Rahab ay dating prostitute. Okay? Tagal Ang tagal yun Rahab, si Rahab. Dati siyang prostitute. I believe she was hindi siya Hudyo Canaanite yata, kung hindi ako nagkakamali. Basta hindi siya Hudyo. But she was a prostitute. But a believer of Yahweh. Paano siyang naniwala kay Yahweh? Paano siya nanampalataya? Nakakapakinig siya, nakikibalita siya. Now, dito po pinakita, yung mga mabubuti nilang ginawa ay bunga ng kanilang pananampalataya. Bunga ng kanilang pagiging matuwid. So nauna po, yung katuwiran na ginawad sa kanila ng Diyos. Silang dalawa ni Abraham. Kasi silang dalawa ni Abraham ang ginawang illustration dito So let's start with Abraham. Nauna po na itinuring na matuwid si Abraham nung siya po inanampalataya kay Yahweh. It's found in Genesis chapter 15. Kasi pagdating sa chapter 22, doon na siya gumawa ng mabuti. So makikita natin na nauna siyang itinuring ng Diyos nang siya inanampalataya kay Yahweh ng matuwid. Basahin po muna natin Genesis 15, 5 to 6. Then God brought him outside and said, "Look now toward heaven and count the stars if you are able to number them." And he said to him, yung him dito, si Abraham, "So shall your descendants," o Abram pala, I should say, "so shall your descendants be." Verse 6. And Abraham believed the Lord and he accounted it to him for righteousness. See? So all you have to do is, ang righteousness, you just have to believe. Amen, church? So what justifies you? Faith. So nung nanampalataya siya, and God accounted it to him for righteousness. So nanampalataya muna siya at matuwid siya sa harapan ng Diyos. Then by Genesis chapter 22, tingnan po natin ito dito na po niya inialay yung kanyang anak na si Isaac. Verses 12 to 13. And he said, "Do not lay your hand on the lad." Lad is si Isaac. Sabi ng mga theologians, nung inalay daw ni Abraham dito si Abraham na siya, chapter 22 na Dati siyang Abraham, naging Abraham. Nung inalay daw si Isaac, ay 17 years old o 30 years old na. Medyo malaki na. Pero I believe, kasi sabi dito, lad So pwedeng 17 or 15. So ganun katagal. So nung itinahal siya ng Diyos na matuwid, matagal na panahon. Kaya po meron po tayo po, let's give space sa mga mananampalataya. Hindi po yung kapapasok pala ng church, masyado na natin binibigyan ng kondisyon yung mga mananampalataya. Kapapasok lang ng church, masyado na natin inaabangan, dapat magbago ka. Ang Diyos po, unti-unti binabago. Yan ang tawag doon, sanctification. Mga kapatid, Kasi dati, talaga namang napaka-legalistic natin. Kapapasok sa church, ba't ganyan kulay na buhok niyan? Ba't ganyan yan? Iba kulay ng kilay niyan. Hindi po, di natin judge. Ang tao pong tunay na kumilala sa Panginoon, meron pong proseso ang pagbabago. Okay? So from chapter 15 until 22, mahabang panahon po ito. And then verse 13, "Then Abraham lifted his eyes and looked, and there behind him was a ram caught in a thicket by its horns. So Abraham went and took the ram and offered it up for a burnt offering instead of his son." So dito,
inialay ni Abraham yung kanyang anak. Bakit po kaya hindi siya hirap na hirap ialay? Alam niyo kung bakit? Dahil nakita ng kapatid na ito kung gaano katapat ang Diyos sa kanyang buhay. Abraham was under the Abrahamic covenant. Ano po yung Abrahamic covenant? It's a foretaste of grace. Alam niyo, in Genesis chapter 12, nung nagkamali at nagsinungaling sa Abraham, alam niyo po ba sa Abraham? Mas matino pa kami nila Kuya Ed, nila Kuya Makoy. Kay Abraham. Kasi nung si Abraham, in Genesis chapter 12, sabi niya, pag nakita ka ng mga tauhan ni Pharaoh, sabi niya kay Sarai, huwag mo nga aminin mag-asawa tayo kasi ba, mapatay nila ako. Ako, hindi ko pwedeng gawin kay Joe yun. Kay Joe ko pa nang sasabihin yun, hindi na ako aabot sa Pharaoh, papatayin na ako ng misis ko. Amen? So si Abraham, ginawa niya kay Sarai yun. Alam niyo po ba, wala kayong mababasa, kahit po pinakilala niyang kapatid niya, sa takot na mapapatay siya kasi natipuhan ni Pharaoh si Sarai. Ganda ni Sarai. Sa kaduluduluhan o sa part na dulo ng Genesis chapter 12, wala po kayong mababasa na kinastigo, pinagalitan, kinondem ng Diyos si Abraham. Wala. Because pinagyaman pa ng Diyos si Abraham sa kabila po ng kanyang pagsisinungaling. Why? Because Abraham was under the Abrahamic covenant, a foretaste of grace. Now, hindi natapos dito. Pagdating sa Genesis chapter 20, inulit na naman, wala kadala-dala. Sabi niya, pag nakita ka ng mga tauhan ni Abimelech, please, pakilala mo magkapatid tayo. And same thing happened. Nabuking sa Genesis 12, nabuking siya ni Pharaoh. Dito nabuking din siya ni Abimelech. Now, ano po nangyari uli? Hindi siya pinagalitan ng Diyos, hindi siya kinastigo, hindi siya kinondem. Pinagyaman pa siya ng Diyos. Bakit ganon? Because Abraham then was under the Abrahamic covenant, a foretaste of grace. So sa mga pangyayari ito, nakita niya napakabuti ng Diyos. So pagdating ng Genesis chapter 22, nung hiningi sa kanya ng Diyos ang kanyang anak, bugtong na anak na si Isaac. Now, let me tell you, sabi dito, your only son. So tinutukoy dito ng Diyos yung kanyang Isaac. Naging isa na nga lang, hindi niya sinabi sa Diyos, naging isa na lang, hihingin mo pa. Now, bakit po niya nagawang ibinigay yung kanyang anak? Dahil nakita niya sa kasaysayan ang katapatan ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos sa kanya. And of course, as we all know, yung kasaysayan, hindi naman po hiningi ng Diyos si Isaac. He provided a ram. Amen? Now, anong nauna? Yung paggawa niya ng mabuti o nung tinanghal siya bilang matuwid sa harapan ng Diyos? Itinanghal siya bilang matuwid. Kaya siya nakagawa ng mabuti para sa Diyos. Okay? Now, dito naman tayo kay Rahab. Sa Rahab po ay dating prostitute. Ito na tayo. Lipat tayo kay Rahab. Okay? Likewise, sabi ng chapter 2 ng James, verse 25, was not Rahab the harlot also justified by works when she received the messengers and sent them out another way? Now, dito po, itinago ni Rahab, bagaman hindi po siya Israelita, itinago niya itong dalawang espiyang mga Israelita. Bakit ginawa ayon? Nagsinungaling siya doon sa mga nagtatanong, nandiyan ba yung dalawang Israelita? Wala, itinago niya. Siya po yung dating prostitute. Now, bakit niya ginawa yun? Kasi sinabi niya na pinapatatuhanan niya, natatakot nga kami sa inyo eh. Dahil nakita namin ang Diyos ninyo ay Diyos na lumalang ng langit at lupa. So, una siyang nananampalataya sa Diyos na si Yahweh bago niya nagawa itong kabutihan na ito sa mga Israelita. Basahin natin ang kasaysayan. Nilagay ko sa Tagalog. Joshua 2:8 hanggang 11. Tagalog na Tagalog yan, ha? Ay, Espanyol pala yun. Bago natulog ang mga espiya, umakyat si Rahab sa bubong. At sinabi sa kanila, alam kong ibinigay na sa inyo ni Yahweh. Tingnan niyo po, kilala niya si Yahweh. Ang lupain ito at ang mga taga rito ay takot na takot sa inyo. Verse 10, nabalitaan namin. So meron silang nabalitaan. So bakit po kaya sinusundan niya ang kwento ni Yahweh? Kung paanong pinatuyo ni Yahweh ang dagat na pula nang kayo'y tumawid galing sa Ehipto. So nakibalita sila. So nagkaroon siya ng pananampalataya kay Yahweh. Remember, faith comes by hearing and hearing by the word of Christ. Nalaman din namin, so hindi lang pala siya nakimarites dun sa, actually hindi siya marites, totoong balita, na alam niya na nahati ang Red Sea, nakibalita pa siya at nalaman din namin, sabi niya, na pinatay ninyo sila Sihon at Og, ang mga hari ng Amoreo sa silangan ng Hordan at nadipol ang kanilang mga hukbo. Verse 11, hinilabutan kami ng marinig. Ulitin ko hinilabutan kami ng marinig ang mga balitang iyon. Natakot kaming humarap sa inyo sapagkat si Yahweh
na inyong Diyos ay Diyos ng langit at lupa. So nanampalataya siya. Nakuha niyo, church? Nanampalataya siya. So kaya siya nakagawa ng mabuti para sa mga Israelita, ang bayang pinili ng Diyos. Amen. So, once again, James chapter 2, verse 25. Likewise, what not Rahab, the harlot, also justified by works when she received the messengers and sent them away. Sent now another way. So, church, anong unang nangyari? Yung kinalingan niya yung mga espiyang Israelita o siya muna ay nanampalataya kay Yahweh? Nanampalataya muna po siya. Joshua chapter 2, verse 11, and as soon as we heard these things, our hearts melted, neither did there remain any more courage in anyone because of you. For the Lord, kinilala niyang Panginoon niya si Yahweh. So, kaya siya nakagawa ng mabuti para sa mga taong to. It's because siya po tinanghal na justified or made righteous before God. Amen, church? Now, before we end, marami mananampalataya sa akin, still sinasabi nila, hindi sapat na manampalataya ka lang for you to be justified. Kailangan may gawin ka pa rin mabuti sa harapan ng Diyos. Nakita niyo po, this is really, alarming kasi marami po mananampalataya sa akin. They still believe yung old law-keeping covenant. Ang old law-keeping covenant, you have to do good for you to be good. Under the old law-keeping covenant, yung righteousness po, it's right doing. Pero under the new covenant, the pure grace, righteousness is right being. Nakita niyo po yung difference noon? Maraming Christians pa rin nasa old law-keeping covenant. Now, tingnan niyo po ito ha. If itong dalawang illustration dito ni Santiago, na kinakailangan pa natin gumawa ng mabuti para tayo po'y maging matuwid sa harapan ng Diyos. Pagmasdan niyo po ito. Yung ginawa ni Abraham na pala, sa kanya anak ni Isaac, ito po ba ay gawang mabuti? Ano ginawa ni Abraham? Under the law, attempted murder. Nakuha niyo? Sa panahon natin ngayon, halimbawa, dadaling ko sa tok-tok ng bundok itong si Abes at nung ko gigilitan, itialay ko kay ano't nabalitaan nyo, naku, pastor, makukulong ka niyan. Anong tawag doon? Tapos hindi natuloy. Attempted murder. Di po ba? Mabuti ba yon? Nasasabihin ng mga tao, then you have to do something good for the Lord for you to be righteous or for you to be justified. Sandali, ang pagpatay ba ng anak at pag-aalay, it's good. Attempted murder po yon. According to the law, sabi ng Exodus 20:13, you shall not murder. Amen? Now, ano naman ginawa ni Rahab? Lying. Okay ba magsinungaling? Is this good deed? Good deed ba ang pagsisinungaling? According to verse 20 ng Exodus 16, verse 16 Exodus 20, you shall not bear false witness against your neighbor. Nagsinungaling siya eh. Itinago niya yung dalawa eh. Now, are these good deeds? Ang attempted murder at saka pagsisinungaling? Definitely not. Now, pinapakita lang po dito ni James that God's goodness will lead that person into repentance. Kapag kayo po naniwala kayo at tinanggap nyo ang righteousness as a gift, wala kayong magagawa kundi gagawa kayo ng kabutihan. Amen, church? Amen. Ang galing ng Panginoon, mga kapatid? So, wala pong contradiction between what James is saying and what the Apostle Paul is teaching us. Walang contradiction. Sabi ni Apostle Paul, between you and God, justification is by faith only. But, sabi ni James, but between you and your fellow men, kailangan pong merong justification by works. Are you getting this, church? Diba? Malinaw po yun, no? So, walang contradiction. And sabi ni Acts 13:39, and by Him dito si Jesus, everyone who believes is justified from some things. Amen? All things from which you could not be justified by the law of Moses. Linaw, church. So, by believing in Jesus and His finished work on the cross, you will be justified from all things. Is that good news? Amen. From which you could not be justified by the law of Moses. So, walang magagawa ang kautusan talaga.
Kung kayo po ay nagpapasailalim po sa kautusan, kahit tupdin niyo po yan. 10, actually, it's a composite whole. You should fulfill 613. Hindi lang po yung 10 commandments. It should be 613 kasama po yung Levitical laws for you to be righteous. Pero sabi dito ng Diyos, even though na-fulfill mo lahat yon, you could not be justified before God by fulfilling the law. It's just by believing in Christ and His finished work on the cross. Amen? Ang galing, no? Ang galing ng Panginoon. So, walang contradiction. So, kapag kayo pinagbabasa ng Biblia, huwag niyo papaniwalaan yung sinasabi ng ibang mga tao. Mismo ang Biblia, hindi nagkakasundo sa kanyang sinusulat. Hindi po. Malinaw po. At nagkakasundo si Apostol Pablo sa mga sinasabi ni Santiago. Amen? Sige, let's go back to our question for today. What justifies you before God? This is our answer. God justifies you by faith, but men judge you by works. Linaw. Sige nga po, sabihin natin na sabay-sabay. 1, 2, 3. God justifies you by faith, but men judge you by works. So ito yung ating solution for today. Always remember that your good works are the fruits and not the root of your salvation. So gumagawa tayo ng mabuti dahil bunga po iyan. Ebidensya ng ating kaligtasan. Ang galing. Hindi ka gumagawa ng mabuti, hindi ka nagbibigay sa simbahan mo para maligtas ka. Hindi po. Nagbibigay ka dahil alam mo ligtas ka na. Hindi mo binibigay yung serbisyo sa simbahan para matuwa sa iyo ang Diyos. Hindi po. Natutuwa na sa iyo ang Diyos. Kaya naman, tuwang-tuwa kang maglingkod sa Panginoon. Amen? Mga kapatid, di ba napakabuti po na ating Diyos na sinasamba? Pumupunta ka, nag-church ka, hindi para maging malapit sa Diyos, kundi dahil malapit ka na sa Diyos. Amen? Amen. Amen. One last verse. Matthew 5:16. Pwede po ba nating basahin ng sabay-sabay? 1, 2, 3. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, what justifies you before God? It's faith. So, kaibigan, kababayan, kung kayo rin po ay marahil, I believe, hindi ko alam kung napapanood na tayo sa TikTok ngayon, kuya. Wala pa. Malayo po at malawak ang naaabot ng ating broadcast. Kung meron pong nanonood sa atin ngayon, kung kayo po ay isa sa mga contractors, this is serious church, ha? At naghahanap kayo kasi marami ngayon kinakabahan na eh. At naghahanap kayo, napapalapit sila sa Diyos. This is a perfect timing for you. Hindi po ito nagkataon. Kinakausap kayo ng Diyos. Kung kayo po ay isa sa mga taong nasasakdal ngayon at alam mo meron kang ginawang masama, kinakausap ka ng Diyos. Gusto ka niyang iligtas. Kasi ito po nangyayari sa bansa natin. Lumalabas na yung mga ginagawang masama ng ating mga kababayan. Alam niyo po kung ba't niyo ginagawa yan? Kasi hindi niyo alam na mahal kayo ng Diyos. Kaya gumagawa tayo, nagwa 1, 2, 3, gumagawa kayo ng mga bagay na nanluloko kayo ng kapwa nyo. Kasi hindi nyo alam na mahal kayo ng Diyos. And I'm telling you today, kasama po na aming church, mahal ka ng Diyos, hindi mo kailangan gawin yan. Hindi mo kailangan magnakaw to provide for your family. Hindi. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Na para maranasan mo ang katotohanan yan, sabi ng Panginoon, tanggapin mo siya. Hindi mo kailangang sumugal. Alam niyo po ba yung sugal? Gusto kong kausapin yung mga nanonood sa atin na marahil ay nagsusugal pa rin, nakikipagsapalaran sa buhay. Pag sinabing sugal, nakikipagsapalaran kayo. Tumataya kayo dahil hindi kayo naniniwala na may Diyos na kakalinga sa inyo. Hindi mo kailangan gawin yan. Mahal ka ng Diyos. At dahil mahal ka ng Diyos, hindi mo kailangan makipagsapalaran sa buhay. Ang sabi po ng Romans 10 verse 9, na kung ipapahayag na inyong mga labi na si Jesus, ang inyong Panginoon, at maniniwala sa inyong mga puso na siya ay nabuhay na maguli, ikaw ay maliligtas. Ganun lang po kasimple. Mananalangin po ako. All you have to do, just pray this prayer with me. Sabayan niyo po ako, I will guide you. At bukas po ang inyong mga labi. You have to open your mouth. Sabihin po yung aking mga bibigkasin at bubuksan din ang inyong mga puso. Tanggapin ang Panginoong Hesukristo. Ano man pong gulo na nasasangkot kayo sa ngayon,
kaya kayo iligtas ng Panginoon. Of course, ang kasalanan may consequences eh. Kaya mahal ka ng Diyos. Tanggapin mo siya. At sa mga, kung meron po mga congressman na nanonood sa ngayon, this message is for you. Kung meron din mga senador na nanonood na talagang gumagawa ng kalokohan sa kanyang bayan, this message is for you. Mahal po namin kayo, hindi namin kikino-condemn. And even yung mga kasangkot, mga tinatawag nilang nepo babies na talagang hindi na makabalik sa social media, this message is for you. I would like you to accept Christ as your Lord and personal Savior. Just by praying this prayer with me, sabihin niyo po ito, O Diyos, kinikilala ko na ako'y makasalanan. At sadyang walang kapangyarihan at lakas para iligtas sa aking buhay. Kaya naman, Jesus, simula sa oras na ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. At naniniwala po ako na hindi kayo nanatiling patay bagkus makalipas sa 3 araw, ikaw ay binuhay na maguli. At dahil sa nangyayaring ito, naniniwala din po ako na ako'y matuwid na sa harapan ng Diyos Ama. O Diyos, salamat po sa iyong kaloob na kaligtasan at katwiran. At maraming salamat din po ng aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Kaibigan, kababayan, kapatid na po namin kayo. May problema kayo kinakaharap, ibigay natin sa Diyos. Hayaan mo ang banal na Espiritu ang kumilos sa inyo. At tanggapin po natin ang kanyang kapayapaan na laan sa iyo ngayon at katuwiran, especially. Welcome to the family of God. Tayo po tayo mga kapatid. And before we pray, please sing with the praise and worship team. Habang inaawit po natin ng song na ito, damhin natin ang napakasarap na pagmamahal sa atin ng Diyos. Na mas mainam pa sa buhay, mas matamis anumang alak. Come on, church. It's more than I could ever imagine. Your love is all that I need. So Lord, I receive your loving kindness and grace. Your love is better than life, sweeter than wine. Oh, thank you, Lord. It's more than I could ever imagine. Your love is all that I need. So Lord, I receive. One more time, church. Your love is better than life, sweeter than wine. Your love is all that I need. So Lord, I receive your loving kindness and grace for me. Alam niyo, napakaganda pa paalala ng song na ito. Gaya ng sinabi ko kanina, church, ang mundo po ay nai-in-love sa mundo. It's because sabi ng 1 John chapter 2:15, the love of the Father is not in Him. So this is our responsibility. Kung bakit tayo po mga anak ng Diyos ay meron tayong contentment. Hindi tayo naghahangad ng mga bagay na mamahalin. Hindi naman kailangan yun eh. Ang pinakamainam, ang pinakamatindi nating biyaya sa Diyos ay kaligtasan. Now, marami pong tao sa ngayon at gamitin ko na, permit me to say the word, garapalan o garapal na ng kasamaan ng tao. It's because they have no idea, they have no revelation how much God loves them. Sabi ng 1 John 2:15, people love the world because they have no revelation about the Father in loving them. They have no idea how much God loves them. So, ang responsibility natin, church,
bawat isa po sa atin, tell the world of God's love. Because God's love is better than life. Sabi nga ni King David, sweeter than wine. Alam niyo bakit wine ang ginamit dito? Because wine, it's a picture of celebration. Mas matamis daw sa pinaka anumang pagdiriwang sa buhay ang pag-ibig ng Diyos. At kapag alam mong mahal na mahal ka ng Diyos, hindi ka na papasok, hindi ka na masasangkot sa mga bagay na magbibigay sa'yo ng lungkot. Gaya po ng kinasasangkutan ng maraming congressman and even senador at mga kontratista sa ngayon. So church, I would like to pray for you, and I pray din po na magkaroon kayo ng pagnanasa na maging dahilan tayo sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon, that through us, the people of this world may see the light of Jesus in our lives. Amen, church? Yung bang buhay pa lang natin, talagang nasisilaw na sila. And then they would be asking us, anong meron ka? And then, yun po yung pagkakataon para makapag-evangelize tayo sa kanila. So I would like to give this challenge to each and every one of us. Sa panahon po ito, ang dilim at garapal na po ng kasamaan ng mundo, let your light so shine before men. Ito po ang advokasya natin dito sa church. Bilang mga mananampalataya, hindi po tayo doon magsusulat sa Facebook at kukondinahin natin itong mga tao. No. Kukondinahin natin ang kasamaan pero hindi yung mga tao. Ganon din po ang Diyos. Galit ang Diyos sa kasalanan, hindi sa makasalanan. So kung tayo po ay magsusulat din po ng mga bagay na magbibigay ng insulto sa mga gumagawa ng kabuktutan na ito, congressman, senador man yan, o mga kontratista, wala tayong ipinagkaiba sa tao sa mundong ito. But tayo bilang mananampalataya, i-apply po natin ang Matthew chapter 5 verse 16. Let your light so shine before men, that they, the people of this world, may see your good works, and then they will give glory to the Father in heaven. So I pray na bawat buhay po natin ay magsisilbing ilaw na ating Panginoong Hesukristo. Gamitin natin ang social media para makita po nila sa ating mga buhay, masisilaw sila sa napakayaman na pag-ibig sa atin ng Diyos. Amen? Once alam mo, mahal ka ng Diyos, hindi mo maiwasang mahalin din po ang mga taong minamahal ng Diyos. Amen, church? Ito po ang mabuting advokasya natin bilang mananampalataya. Let your light so shine before men. And I would like to pray for you. Aba, salamat po sa SGC. I believe, Lord, even kasi simula lang po ng ministeryo ito, and on November 9, we will be celebrating our 6th anniversary. Kahit konti lang, Panginoon, ang aming population. But I pray and I encourage each and every member of this church, Panginoon, gamitin niyo po ang bawat isa po sa amin. Even those who are watching online, na members din po namin, o napapagpala na aming ministeryo. Gamitin niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa church na ito na magningas, magliwanag ang iyong liwanag. Nang sa gayon, sa mundo pong ito na talagang garapal na po ang kasamaan. At lalong papadilim. Pero Lord, ang aming sambahan, isa po sa mga sambahan na gagamitin mo para magliwanag ang liwanag ng aming Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng aming mga buhay. Lord, thank you sa mensahe mong bigay sa amin sa ngayon. I believe, Lord, hindi po nagkataon ito. Ito po ay layunin mo sa amin para kami po ikausapin mo habang hinaharap namin ang dumi ng nangyayari sa aming bansa. Lord, gamitin mo hindi lang ang aming sambahan na bawat mananampalataya sa buong Pilipinas. At hindi po matitisod ang mga tao sa amin. Bagaman ang mga tao po'y tumitingin sa aming mga gawa, pero Panginoon, tulungan niyo po kami at mas marami pa mga mananampalataya sa Pilipinas kasama aming sambahan na magliliwanag kami sa mundong ito. Kami po'y magsisilbing liwanag sa madilim na Pilipinas. Salamat, O Diyos. Salamat din po, Panginoon, sa aming mga kapatiran dito sa Solution Grace Church na ibinibigay, Panginoon, na kanilang buhay para gamitin mo, Panginoon, na sila po ay magniningas sa madilim na aming bansang kinatatayuan o kinalalagyan sa ngayon. Salamat, O Diyos. And also, I pray for them, Lord. Ano man po yung mga madidilim na bagay sa kanilang mundo, sa kanilang buhay sa ngayon. In the name of Jesus, we declare, Panginoon, ang iyong kapayapaan, ang iyong katwiran, ang iyong kagalahan. Come on, church.
Buksan po natin ating mga puso, ang ating mga labi. Magpasalamat na tayo sa Diyos dahil binigyan na ng solusyon ang inyong mga problema. Magpasalamat na tayo dahil tayo matuwid sa harapan niya. At dahil kayo'y matuwid, pakaasahan niyo na bawat panalangin ninyo ay pinapakinggan ng ating Ama. Salamat sa iyo, O Diyos, for providing for us the solution and every provision that we need. Thank you, Lord Jesus. We claim this, Lord. In Jesus' name. And everybody would say, Amen and Amen. Stay blessed, church. Maraming salamat for joining us. Amen. Nakakaupo na po tayo. Amen! Thank you, Lord, sa panibagong revelation na ibinigay niyo sa amin for today. Naku, napakarami kong natutunan. Ikaw ba? Let us know in the chat box kung ano yung mga favorite takeaways mo at ano yung mga nagrema sa iyo from our message for today. Now, let us continue to honor and worship our Lord Jesus Christ by giving our tithes and love offering. But before that, let me remind you guys na ang inyong tithes ay para sa inyong home church. Pero kung kayo ay bago at you considered Solution Grace Church as your home church, here are the ways on how you can give. You can see in the screen on how you can give. Pwede nyo kunin ang aming account number, or kung nasa ibang bansa kayo, nasa labas kayo ng Pilipinas, pwede nyo i-scan ang QR code ng aming bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we give our tithes and offering to the Lord, let me pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving our tithes and offering, we honor and worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessings and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, Amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. Ako po si Eman, and we hope to see you next week. Keep this in mind. You are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.